Ito pala ang kwento ng buhay ni Mel Tiangco, isang host at broadcaster dito sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Carmela Coro Tiangco, na mas kilala bilang si Mel Tiangco o Tita Mel, ay isa sa pinakarespetado at haligi ng pamamahayag sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong August 10, 1955, sa Pilar, Bataan, at naglaan ng mahigit 4 na dekada sa telebisyon sa Pilipinas. Sa kanyang mahabang karera, hinarap niya ang malalaking tagumpay sa propesyon, matitinding labanang legal, at malawakang gawaing makatao. Hanggang ngayon, patuloy siyang nagsisilbi bilang pangunahing anchor ng flagship newscast ng GMA Network, na 24 oras at host ng matagal ng programang Magpakailanman. Maagang buhay at pinagmulan. Si Mel Tiangco ay anak ni Arsenio Tiangco Sr. at Florencia Coro. Lumaki siya sa Bataan at nakaranas ng mabigat na trahedya sa edad na 16 nang biglang pumanaw ang kanyang ama. Dahil dito, natutunan nilang magkakapatid ang kahalagahan ng pagiging matatag at independente. Dahil sa matinding hilig niya sa komunikasyon, lumuwas siya patungong Maynila upang mag-aral sa kolehiyo. Nagtapos siya sa De La Salle University, na may kursong broadcast journalism, na naging pundasyon ng kanyang karera sa media. Hindi planadong pagpasok sa broadcasting. Ang pagpasok ni Tiangco sa mundo ng telebisyon ay nagsimula dahil sa personal na pagsubok. Maaga siyang nagpakasal kay Wenceslao Cornejo Jr., ngunit kalaunan ay naghiwalay sila. Kinailangan niyang maging matatag upang suportahan ang kanilang 4 na anak, kaya sumubok siyang mag-audition bilang newscaster. Natuklasan siya sa isang audition sa RPN9 ng news director na si Edwin Fargas, na naging daan sa kanyang unang trabaho sa broadcasting noong unang bahagi ng dekada 1980 sa MBS4, na kilala ngayon bilang PTV. Panahon sa ABS-CBN at ang pagsikat ng TV Patrol 1986 hanggang 1995. Pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, sumailalim sa malaking pagbabago ang MBS4, kaya lumipat si Tiangco sa muling binuhay na ABS-CBN. Tagumpay sa radyo, naging bahagi siya ng DZMM kung saan nakatambal niya ang mamamahayag na si Jay Sonza, sa programang Mel and Jay. Dahil sa kasikatan nito, nagkaroon din ito ng bersyon sa telebisyon noong 1989. Pambansang kasikatan, noong 1987, inilunsad ng ABS-CBN ang makabagong primetime newscast na TV Patrol. Napili si Mel Tiangco bilang isa sa mga orihinal na anchor kasama sina Noli De Castro at Robert Arevalo dahil sa kanyang husay sa pamamahayag, mainit na koneksyon sa mga manunood, at likas na malasakit. Mabilis siyang naging kilalang personalidad sa buong bansa. Kontrobersya at makasaysayang paglipat sa GMA, 1996. Noong 1995, hinarap ni Tiangco ang isa sa pinakamalalaking pagsubok sa kanyang karera nang suspindihin siya ng ABS-CBN, ng 3 buwan ng walang bayad. Ang dahilan ay ang kanyang paglabas sa isang patalastas ng detergent brand na Tide. Ayon sa network, bawal sa mga news personality ang mag-endorso ng commercial products upang mapanatili ang pagiging neutral sa pamamahayag. Iginiit naman ni Tiangco na walang malinaw na pagbabawal sa kanyang kontrata. Dahil sa naramdaman niyang hindi makatarungang pagtrato, nagpasya siyang lisanin ang ABS-CBN. Noong 1996, lumipat siya sa GMA Network. Ang paglipat na ito ay nauwi sa isang makasaysayang 16 na taong legal na labanan tungkol sa kanyang employment status at benepisyo. Sa huli, nagdesisyon ang Korte Suprema pabor sa kanya, at naiulat na nakatanggap siya ng humigit kumulang 20 na milyong piso bilang settlement mula sa dati niyang network. Pagiging haligi ng GMA Network 1996, kasalukuyan. Sa GMA, lalo pang umangat ang karera ni Tiangco at tuluyan siyang nakilala bilang isang news pillar. Pamumuno sa balita, naging anchor siya ng Saksi noong 1996, at kalaunan ay naging kauna-unahang solo female anchor ng nightly primetime newscast na Front Page, ulat ni Mel Tiangco noong 1999. Pamana ng 24 oras, noong 2004, inilunsad ng GMA ang 24 oras.
Kasama ang yumaong si Mike Enriquez, ginawa nilang isa sa pinakapinapanood na evening news program sa bansa ang palabas. Magpakailanman, bukod sa hard news, naging host din siya ng weekly drama anthology na Magpakailanman noong 2002, dahil sa kanyang mahabaging paraan ng pagkukwento at nakakaaliw na presensya sa telebisyon, mas tumibay ang kanyang imahe bilang Tita Mel. Heartgawaing makatao at personal na pagsubok. Palaging ipinapakita ni Mel Tiangco na kasing halaga ng pamamahayag ang paglilingkod sa kapwa. Nagsilbi siyang matagal na Executive Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation, hanggang 2016, pinangunahan niya ang iba't ibang relief operations, medical missions, at educational assistance programs sa buong bansa. Noong 1997, nagkaroon siya ng matinding atake sa puso na halos kumitil sa kanyang buhay. Sumailalim siya sa emergency angioplasty at kinailangang salina ng malaking dami ng dugo upang mabuhay. Ganap siyang gumaling at agad na bumalik sa kanyang trabaho sa broadcasting at humanitarian work. Pamilya at pamana. Sa kabila ng kanyang kasikatan, mahigpit niyang pinoprotektahan ang pribadong buhay ng kanyang pamilya. Isa siyang mapagmahal na ina sa kanyang 4 na anak, Ana Teresa, Melanie, Jose Miguel, at si Wency Cornejo, na naging tanyag bilang bokalista ng sikat na bandang After Image, noong dekada 1990. Para kay Mel, ang pagpapalaki ng maayos sa kanyang mga anak ang pinakamalaki niyang tagumpay sa buhay. Nang mawalan ng prangkisa at mapatigil sa ere ang ABS-CBN, noong 2020, marami ang naghintay sa kanyang reaksyon. Sa halip na magpakita ng galit, sinabi niya, "Pinatawad ko na sila. Maganda naman ang naging buhay ko sa GMA. Pero ngayon alam ko na kung ano ang pakiramdam na ikaw mismo ang maging balitang dati mong ibinabalita." Sa dami ng kanyang parangal, kabilang ang Rotary Peace Award, maraming Best Female Newscaster Awards, at Broadcast Journalist of the Year recognitions, nananatili si Mel Tiangco bilang isa sa pinakapinagkakatiwalaan at pinakamahalagang personalidad sa media ng Pilipinas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!